Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Nakiisa ang Batangas City sa simultaneous nationwide barangay road clearing operations alinsunod sa memorandum ng Department of Interior and Local Government o DILG na naglalayong tanggalin ang lahat ng obstruction sa kalye na maaaring magdulot ng aksidente at masiguro ang maayos na daloy ng trapiko. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Tumalima kaagad dito ang Barangay Gulod Itaas sa pamumuno ni Punong Barangay Lilay de Ocampo at Barangay Libhon na pinamumunuan ni Punong Barangay Joel Chavez. Magkasamang tinukoy at kinuusap ng mga barangay officials at validation team ng road clearing operations ang mga konsernadong residente para alisin ang mga istrukturang sagabal sa daan. Kabilang dito ang mga sasakyang nakaparada, signboards o advertisement at tambak ng mga lupa at iba pa. Ang naturang clearing operations ay isasagawa buwan-buwan kung saan kailangan magsumite ng report ang barangay sa DILG. Ang validation team ay pinangungunahan ni DILG City Director Esther Dator kasama ang mga kinatawan ng Batangas City Police Station, Bureau of Fire Protection, TDRO at ilan pang konsernadong ahensya. Kasama si Elmer Zaraspe, Marie Villena Luwalhati, reporting. Upang mabigyan ng sapat na kaalaman sa pagbubuo ng Standard Operating Procedures and Guidelines hinggil sa paggamit ng Emergency Operations Center ng lungsod ng Batangas, sumailalim ang ilang kawani ng lokal na pamahalaan, barangay officials at mga kinatawan ng iba't ibang ahensya sa isang consultation workshop noong May 8 to 10. Ito ay tinaguyod ng USAID Climate Resilient Cities o CRC project at pinangasiwaan ng Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF alinsunod sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. Ilan sa mga paksang tinalakay ay ang Disaster Risk Reduction Management Mechanism, EOC Alert System, gayon din ang roles at responsibilities ng mga stakeholders kung may bagyo, pagsabog ng bulkan, pandemya at iba pang kalamidad. Dumalo din sa nasabing workshop sina Councilor Junjun Gamboa at Councilor Armando Lazarte na siyang magbabalangkas ng batas hinggil sa establishment ng command center at ang implementing rules and regulations o IRR nito. Nakatakdang magsagawa ng consultation meeting sa unang linggo ng Hunyo hinggil dito upang maaprubahan sa CDRRMO at ma-turn over sa USAID CRC sa Setyembre. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang pamahalaang lungsod sa pamamagitan ni Mayor Beverly Rose Di Macuja at ang Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC na kinatawan ng Vice President nito na si Bon Ian de la Roca noong May 9. Ito ay kaugnay ng Farm Mechanization Partnership Program ng City Agriculture Office o CAO kung saan napili ng lokal na pamahalaan na maging service partner ang naturang kooperatiba. Magkakaloob ang city government ng 2 unit ng automated grain dryer na nagkakahalaga ng 5.5 million pesos. Ito ay may kapasidad na magtuyo ng 6 na toneladang yellow corn kada salang na malaking tulong upang mapalawak at mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong pansakahan ng mga magmamais sa lungsod. Layunin nito na higit na palakasin ang Yellow Corn Sufficiency Program na sinimulang ipatupad noong taong 2002. Ang SIDC na rin ang bibili ng mais ng mga farmers dahil meron itong feed mills sa barangay Sorosoro, Karsada. Ang MOA signing ay sinaksihan ni City Agriculture Officer Flora Alvarez at ng Inventory Management Manager ng SIDC na si Armelita Barion. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mga nanay at tatay, alam ga po ninyo na tumataas ang banta ng polio. Huwag po nating hayaang magka-outbreak at sukuin ang mga vaccine-preventable diseases na ito.
Ang bakuna po ay libre, ligtas at siguradong epektibo. Kaya huwag tayo magpahuli at pabakunahan po ang inyong mga anak sa Chikiting Ligtas ngayong May hanggang June 2024. Tandaan po, ang Chikiting na bakunado, protektado. O ano pa po ang hinihintay ninyo? Dalhin na po ninyo sa health center ang inyong mga chikiting. Edad 6 weeks hanggang 59 months old. Pabakunahan po sila kontra polio. Sama-sama po nating labanan ang pagkalat ng polio virus. Siguraduhin ang kalusugan ng ating mga chikiting. Makipag-ugnayan po sa inyong barangay health workers para sa iba pang impormasyon. Get vaccinated para sa Healthy Pilipinas. Para sa Healthy Pilipinas. Chikiting ligtas. Magpapakuna na para sa Healthy Pilipinas. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Dumalo si Mayor Beverly D. Macuja sa book launching ng Contextualized Science Laboratory Safety Management Manual sa Mabini Building ng Batangas City High School for the Arts noong May 8. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ang naturang aklat na binuo ng mga science teachers sa pangunguna ng science supervisor na si Dr. Rowena Cabanding ng DepEd Schools Division Office, Batangas City ay gagamitin ng mga laboratory technicians ng mga public elementary at high school sa lungsod bilang gabay sa paggamit ng state-of-the-art science laboratories na ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod. Humigit kumulang sa 50 laboratorio na ang naipagkaloob ng lokal na pamahalaan mula 2017 na ayon kay Mayor De Macuja ay patunay ng kanyang suporta sa development ng science education at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral upang mag-excel ang mga ito sa nabanggit na larangan. Ang nabanggit na manual ay pinamahagi sa mga recipients upang kaagad na magamit ng mga ito. Para sa Palakat Weekend News, Rona Endaya Contreras reporting. Isang resolusyon ay pinasa ni Councilor Carlos Buted na humihiling kay Batangas City Schools Division Superintendent Dr. Hermogenes Panganiban na hikayatin ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod na maglagay ng first aid booths na may mga well-trained emergency management personnel sa mga lugar na pagdadausan ng graduation ceremony ngayong taon. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras.
Ang mungkahi ni Konsehal Buted ay batay sa DepEd Memorandum No. 23 Series of 2024 kung saan ipinag-uutos ng naturang kagawaran na isagawa ang mga end of the school year rites sa mga lugar na may proper ventilation o sa mga covered courts upang maiwasan ang matinding init ng panahon. Magugunita na inanunsyo ng Department of Education na mas maaga magtatapos ang klase sa mga pampublikong paaralan sa darating na May 31 para sa school year 2023 to 2024. Ito ay nakasaad sa Department Order 003 bilang bahagi ng paghahanda sa pagbabalik ng dating school calendar. Nirekomenda naman ng ibang miyembro ng konseho na magdala ng pamaypay, portable at rechargeable fans at water tumblers ang mga guro, mag-aaral at mga magulang na makikiisa sa seremonya. Pinayuhan din nila ang mga kamag-anak na magtatapos, partikularya ang mga senior citizens at mga bata na may medical conditions na manatili na lamang sa bahay upang maiwasan ang mga komplikasyon. Maaari ding mag-request sa mga paaralan na maglagay ng outdoor industrial fans at water dispenser upang magamit ng mga dadalo. Rona Andaya Contreras nag-uulat para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.